objectives para dito sa dalawang junglers natin. So masusubok talaga ang Team Liquid PH dito. And for Aurora, ano kaya yung ipapamalas nila, lalong-lalo na they're eyeing for that 9th win streak para dito. Pero ano kaya muna yung mapa natin? We are gonna be having the expanding rivers. So mas makikita natin dito yung mga mas sama-samang teamfights, lalong-lalo na sa early game. Alam mo, nakakainis dyan kapag sa expanding rivers. Actually, kahit sa river lang, yung river flow lang, hanggat buhay yung pagong, hanggat buhay yung objektiba, gagalaw ng gagalaw at mabilis kayong tumakbo. Lalo na ngayon na lumawak ang sakop na itong river na to, talagang babahain ang Land of Dawn. Lalo't papasok na tayo sa drafting. Sobrang pinpoint ng Farsaban from Coach Master the Basics. Expanding rivers, mabilis sumikot yung Farsa. Kahit walang expanding rivers, mabilis yan. Ban natin. And that would give the priority for even a Baksa pa rin to the side of Aurora. Nandun yung point na baka makipag-unahan sila sa Baksa. Kung ibaban man to ng side ng Team Liquid Philippines, nandyan yung Fredrin priority. Or baka nga may Harit pa silang lutuin agad-agad. Wow, possible first pick Harit, 'di ba? Pero natanggal yung Baksa, so may Fredrin, meron nga ding Kalea na pinaglalabanan din talaga ng dalawang teams natin. And also yung sinabi ni Wolf, baka may lumabas nga na Matilda. Ano bang masasabi mo, Joshi, dun sa Matilda? Lalong-lalo na we have an expanding rivers, pero tama ka, first pick Harit para dito sa Aurora Gaming. Iba talaga yung ibibigay nilang domination doon sa laning phase for Doming Kite. Kasi alam nila na they can utilize the Harit as well doon sa gold lane and makakapagbigay sila ng space. Although open yung Fredrin, I don't think na ganon kataas yung priority for TLPH to get that. I mean, parang mas YSS pa yung pwedeng kunin. And Esmeralda is open din. Open, might be an option. Pero yun yung Fredrin niya. Bilis no, para nga naman sa labanan ng objectives. So, willing silang ibigay yung Eason Shin papunta kay Demon Kite, pero nandyan din yung Kimi na pinoint out din ni Wolf na this is gonna be a hero na i-contest talaga ng dalawang teams natin. Ang ganda nito sinet up talaga itong Fredrin nito para sa Kimi, no? Kasi ang hirap nga naman talaga abutin itong Kimi, lalo na isipin mo, mayroong nakabantay na Fredrin, may taunt, may pag binabanata mo, napupuno yung crystalline armor. Baka kayo pa yung madali, pero may mga option dito ang Aurora. Pwede ata sila kumuha na kagad ng XP. Actually, sila nga yung pwedeng mag-XP prayo. There goes the YSS. Now SME is an option for TLPH. If not, they can get the Matilda right away. Oh, pero Sisi, ang ipaprioritize nila dito for Sanford. At kung mapapansin natin yung mga heroes nila dito, especially yung mga EXP laners, talagang makakapag-set sila ng tempo dito. Early game pa lang. Kayang-kaya na ng dalawang EXP laners natin going to the ban. Tatanggalin ng Novaria ni Yue. Alam mo naman, pag Novaria, tatatak mo na rin na yung pangalang Yue dyan. Men, napanood kasi nila yung laro ng Rora against Onyx Philippines Ibang klase talaga bumitaw at umisnipe itong si Yue. Ano kaya mga magiging next na bans? Well, for the side of Aurora, they could ban heroes for Oheb, Granger, and Moscow, or even Claude pa nga yung mga pwede. Pero may chance na Bane pa yung tanggalin. Oh, dahil sa nakita nila kay Oheb kahapon with that Bane, and hindi naman na problema yung marksman dahil may Kimi naman na. Oo nga pala Pero alam mo, base dito sa mga nakikita natin, alam mo malaki pa kayong potensyal na makakita tayo ng Obsidia dito na in-open na at nagamit na nga ni Shizu kanina doon sa ating unang match. Dahil ang ganda isipin mo, ang hirap gumalaw yung Harit. Daming Hindi dash. rin basta-basta makakatakas yung YSS, di ba? Ang dami kasing dash ng mga heroes dito from Aurora Gaming. At hindi nga malabo na makita ulit natin yung isang Obsidia. Now, for the last ban, si Oheb pa rin ba ang target dito ng Aurora? Instead of banning out a hero for Oheb, they went for that Franco. Now, open pa rin yung Matilda kay JP. But I guess
Kung kukunin nila, kunin na Kunin nila na. ngayon. Even yung Kalea, still open. Oo. At hindi nila pinaprioritize. Now, for the Red 4, para dito sa Team Liquid PH, pwedeng kay Oheb o pwedeng mamaya na yung kay Oheb, kay Dad Oo. muna. Wag muna, wag muna. I think maganda talaga yung Kalea kung iisipin mo dito. I am sovereign Wala nga lang of magiging this. partner, The pero ito na yung Slayer. Obsidian, Ayan na. pre. Sabi nila, tago muna natin Yes. yung hero ni Dad. Up against that Harit, it's good. Pag tinamaan ka ng ulti nung Obsidia, kung wala kang Purify, hindi ka nagagalaw at all. Yatap, So so. hindi mo na magagamit yung Zaman Force mo. And if you are the YSS, pag tinamaan ka ng ulti ng Obsidia, wala kang Trace Test, you're very vulnerable enough dun sa CC and sa Fredrin. And that's a lot of crowd control. So maaapektuhan yung objective game ng Aurora. What's left for them right now is to pick some heroes for light. Kalea is good against the Obsidia. Force mo lang yung Purify. Huwag mo lang bigyan ng Flicker or huwag mo lang bigyan ng ibang spells away. And for Yue, Welcome to Brock's Ground pa rin para kay Light. For the zone for the early game. Wow! A Sicilian pick para dito kay Yue. So balanse yung lineup nila. They're gonna be having that Sicilian for the late game. Para na din eh, hindi na kailangan pang lumapit sa Obsidia. May panghuli sila. Pero this is gonna be crucial para sa mga late game heroes. Kasi nga naman, expanding rivers, madali para sa kanila yung mga double lane clearing of the minions. lalo na for both of these gold laners, parehas pa silang magbe-benefit dun sa double lane. And for OF, madali lang din naman, may movement speed yung Obsidia every second skill, so mas mabilis siya technically. Pero may high loss na nilabas ang TLPH. It's for the sustain they needed. Although mahirap lang na saluhin ng high loss lahat-lahat from the Sicilian and the Harit. Ang dami kasing ibabato dito ng Aurora, same with TLPH. Talagang nakaka-excite nang makita ang panimula sa epic rivalry na to. Mukhang ngayong araw natin makikita ang pasimula ng Obsidia, ang paggamit ng talamak na Obsidia. Pati nga yata sa rank games pwede nating makita yan mamaya kapag naglaro na tayo. Pero sisimulan na natin ang laban na to at mapapansin natin kung gaano kataas ang early game talaga na meron ang Aurora Gaming. Provided na rin na yung damage output nila ay naging diverse well enough, lalo na kapag yung Harit din ay nakapag-snowball ng maaga, nadalawan plus that YSS ni Demon Kite. And remember, meron tayo naging history na nagkaroon ng pinakamabilis na takedown ng first turret sa gold lane, and si Demon Kite ang isa sa mga salarin doon. Sisimulan na natin ang epic rivalry para sa Aurora. Gusto nilang ma-secure at ituloy ang Welcome kanilang to win streak. Mobile Legends. Pero para naman sa Team Liquid PH, gusto nilang manalo para sa playoff spot. Simulan na natin yan sa pagpasok dito na kung saan si JP ay sumisilip agad sa Jungle Cup ni Demon Kite. Ayun na nga eh, dalawa kagad ang nakita. Actually, tatlo nga ata yung nakita niya. Tinan mo, magle-level 2 na kagad itong si Daddy James. Larangan. Pero naharangan. Kailangan niya lang iwasan. Hindi pa naman din ganun kasapat yung damage ni Yue para indahin dito ni Daddy JB. Pero gusto ko lang balikan yung sinasabi mo. Tama ka dun eh. Kasi hanggang ngayon ay maaari pa rin na matabla ng Aurora yung 13 streak na nakuha ng Onyx Philippines. And I think ito yung minamata nila eh. Minamata rin talaga nila even yung Little Wonder pa lang na makukuha at mapapasa kamay nga ng Aurora. Pero para dito sa isang Obsidia, Kuya Joshi, ano ba yung strength niya going up against sa isang Harit? Kailangan kumonek yung ulti, yun yung isa sa condition ng isang Obsidia to win that match kung 1v1 lang. Pero kung magkakadalawan naman, matakas kasi yung kite abilities ng isang Obsidia because of the movement speed na bigay na kanya second skill. Ay! Pero damage-wise, Oh my gosh, napaka-hapdi. Ay! Yun na! Naka-flicker din. And the single of vision. Dito mama, sabay may sticker din na ginawa dito si Doming. Ito yung mahirap kapag Obsidia ang gamit mo. No? Hindi ka makalapit ng maayos. Dahil alam ni Doming na wala pang damage yan. Lamang kasi siya eh, di ba? At nakita din natin may konti ngang patikim pa na recall na TP kasi nga na-force niya yung flicker ni Oheb. I was just about to say na damage-wise, you would really give it to a Harith. Kasi kailangan pa ng stacks, kailangan ng oras ng Obsidia. Just like what we said during the Series 1, it would take 12 minutes. Okay. Given the fact na hindi ka pa mamamatay. So kung mamatay ka pa within that 12 minutes, nahahaba ng haba yung wait time na kailangan nyo. Yun naman talaga yung isa sa keys to victory ng TLPH. Kailangan ma-survive nila yung early game. Okay, papasok na kanina. Di mo kaya nakakuha ng bago. Kasama pa yung ulo ni Carl TZ dito. JP mamamatay. Same with Salmon. Tatlo agad ang nakuha ng Northern Lights. Turtle plus kills
Yes, at hindi pa doon magtatapos. Orange pa. Mag-i-invade pa sila dito. Si Sanji sisilip pero delikado yata yung buhay niya. Purify, nagamit na niya, pero nandun yung Earthen Rampart! And live with a kill! Pasok si Carlito, maagang bakbakan ang ating nakikita. Yue ay tatamaan din ang pressure chance, di ba sapat yung damage. Pero nandun na rin si JP, huling si Lai, pero nabuhay pa rin with the sliver of health. Habang si Cortizin, ako lumalalim na rin ata. Itong si Edward, flicker na force na rin. Kaya lang hindi na siya makakatakas dito sa kamay ni Daddy JP. Hindi man nakuha yung orange buff pero hindi rin naman totally naka-counter ang TLPH. Isa lang ang nakuha nila doon. Let's go back to dun sa sinasabi ni Wolf na XP laners are the game tempo controllers dito sa laban na to. And with Edward, with the Lapu-Lapu, he really controlled TLPH Uy. during the turtle take. Nung sumama siya, that's 4 na assist niya at 4 yung kill score ng Aurora. So technically, that's 100% kill participation para kay Edward. Dagdag pa natin no, yung mga magagandang Earthen Rampart Yes. na nanggagaling mula dito kay Light. Literal na nabubuwag ni yung cavalry. Hindi sila makapag-form ng maayos dito at talagang guguluhin niya. Plus, idagdag pa natin yung vision din mula sa isang Yisun Shin. Diba? Parang mahihirapan din talaga dito ang TLPH sa early game. Literal, kailangan nilang ma-survive itong matinding early game ng Rora. At pwede na nga yatang umikot yung Aurora sa baba. Grabe yung laning na stage na dadaanan talaga ni Ohem against Doming Kite. Arguably one of the best na gold laner na kapag dating sa laning, talagang palag-palag. Ngayon, papunta na rin at pabuhay na rin yung ikalawang pagong. Pero available na pala ang Hunter Strike para dito kay Demon Kite. Nandiyan na rin yung reverse, so pwedeng maka-expect tayo na maagang festuhan. Lalong-lalo na, yan na nga, nandito at kumpleto na ang Aurora Gaming. Wala pa si Edward, pero mas marami sila compare sa Team Liquid. Okay, sinasalo lang nila yung damage ha. JP na labag yung Manigoris Pathway. Andun yung Tectonic Charge. Ngayon na labag yung Savage Force. Maximus na rin Doming. Nakakuha na siya kagad ng kill. Atras mula, walang iba kundi ni Sanji. Edward ay nakakuha na rin ang isa sa may pagong ay malayang makukuha ng Aurora. Gandang setup mula kay Light. Ganda nung targeting ng Aurora. 2 kills ang makukuha plus meron pang turtle. Kanina binanggit mo na malayo pa si Edward pero nung nakalapit na, ayun, yung kaya niyang ibigay na control sa TLPH. And not just that, even the amazing tectonic charge na binanggit mo na nga rin, together with Light, doon sa pag-setup niya ng tatlo na maximize ng mahalaga yung AOE nung tech charge na yon. Kasi dati, yung nasa harap lang ng pader, ngayon, yung buong paligid ng pader na binunggu mo, tatalon. Dagdag pa natin no, yung gandang positioning ni Doming Kite dun sa gilid. Literal na nakasayaw lamang siya doon. At nakita na rin natin na umiwas na lamang si Oheb kasi alam niya din na late game pa talaga ang isang Obsidia. And we're gonna be seeing Aurora na baka ituloy-tuloy na nila itong momentum na to. They have 3.7k gold lead and surprising din na nananalo sa objective takedown ng isang YSS. By the way, napa-flicker din at na-force nila itong si US. So nabilangan na ito ng TLPH. Pasok si Carlito. Pero ang hirap kasi ng dadambahin mo, bato yan pre. Hindi mo basta-basta maawakan yan. JP, kailangan matras. Nagamit na rin dito yung Tectonic Charge. At mababaanan nila si JP sa naging proseso na yon. Balik mo na sa orange buff itong si Carlito. Habang si Doming Kite ay tumatrabaho na ikalawang tore na makukuha niya sa tagpong ito. Hindi pa tapos ang bakbakan. Sanford and itong si Carlito ay kailangan ding umatras. At nakikita natin, ganito pala pumindot pre pag YSS. Makikita natin dito sa Infinix Handcam kung paano gumamit ng YSS. Ito ang Infinix GT30 Experience of Victory for every madlang gamer na kung saan may action na naman. Ito na, nagpupul-kupula na ang madla! Patay na naman for the third time. Ito si Carlito. Ngayon si JP magkikinig sa target nila. Atras mo na din si Sanji. Pinapan pa rin naman yung mga member dito ng Aurora. Pero kakayanin pa rin Sanford ni Soak. Kaya lang hindi. Nagamit niya rin yung Vengeance. Atras muna sila dito. Napakabilis ng rundown na inilalatag dito ng Aurora at maaari pa nga mabasag yung Tori sa gitna. Normally, it's safe to say na kapag may objective, lamang yung Fredrin sa YSS. But because of Aurora targeting Carl TC every single time na may objective, hindi nila pinapabayaan na mawala sa paningin nila si Carl. In fact,
binibigyan nila at sinusubukan nilang patayin. We have to give it to Light and Edward. Getting those crucial setups na kapag alam nilang kaya nila, bibigyan at bibigyan agad. The moment they saw JP dun sa top lane kanina, tech charge, mountain shocker, perfectly layered crowd control, tapos yung damage ay enough. Nung nakita ngayon si Carl TZ, gano'n na rin yung ginawa. Ang nakakatakot hindi sila nag-aalinlangan kahit isa lang yung masesetapan. Basta alam nila na kaya nilang i-burst down, mag-all in na dito ang Aurora at unti-unti ngang tumataas yung lead na meron sila dito. Pero for TLPH, again, this is to be expected. Lalong-lalo na nakita na natin ang Aurora Gaming na ganito talaga kataas yung potential nila sa early game. Meron namang Obsidia ang TLPH. Ang kaso nga lang aabot ba tayo sa punto na mag-online yung Obsidia ni OHEB? Unti-unting nauubos na ng oras ng TLPH. They have to help Obsidia or OHEB scale dito sa laban na to. Kasi kung hindi, uulit-ulitin lang nila yung ganito. Okay, Earth naman nagamit at nabangga na rin si Carlito na naman. Ika-apat na beses na matutumba ang Young Goat. Ngayon, atras muna ito si Sanford. Sanji as well ay namimilipit sa sakit mula doon sa mga bad impact dito ni Yue. Napakaganda ng kontrol ng Aurora sa larong ito. Ang pinakamatindi doon yung pagpasok ni Edward. Wala siyang pake kahit ultihan siya ng isang Obsidia kasi kaya naman niyang inigate yung mismong passive nung kanyang ultimate. Okay, ngayon hahawakan ng Team Liquid Philippines. Titibayan nila kanilo pero tumama doon sa Sanguine's Claw. Carlito ay pa-frontline muli. Dapat na ay nakuha na niya pero si Oy bata mag-inag sa target nila. Abot naman dito na Airborne. Hindi. Napag-George Father si JP na naman ay namatay. Masyado ang malalim. Itong si Amon Jing. Airborne ay namatay. Same with OF. Double kill na nakuha dito ni Demon Kite. At dire-diretso pa rin ang apat ng miyembro ng Aurora. May pagkakataon sila na umaga ng resources. Even taking itong Lord na ito. 1-for-3 trade, partida sa may base pa yun ng Team Liquid PH. Nakita natin si Edward on how he's willing to give everything para lang mapatay si OHEB. Kailangan na kailangan ng ginagawa ni Edward kasi siya yung pinaka-papasok. Siya yung pinaka-mag-i-intro for Aurora. And pwede naman yung tech charge para gamitin as initiation for Aurora. Pero mas gugustuhin nila yung value nun pag mas maraming tinamaan. And Edward will give a hard time para sa ibang members. Tulad ng nasabi natin, maganda yung ulti ng Obsidia sa Harith. Pero kapag may Purify, hindi. Yun lang, no, yung pala yung naging counter doon. And handang-handa ang Aurora. Sa kung titignan mo at babalikin mo yung drop, para bang binate eh. Binate dito yung Obsidia, no? Para lalong makontrol yung early game, 11K under the 10-minute mark, ganun kataas yung lead na meron sila. Literal na even si Yue na pang late game, online na. Yung mga Sanguine close bat impacts, nararamdaman na ng Team Liquid yung mga paniki. Hindi lang yun, even yung Chrono Dash, one Chrono Dash coming from Doming Kite, enough na para mag-deal ng 25% HP na damage kay Sanji. Aray, ang hapdi nun na pero kailangan kumapit ng TLPH. Lord is up. Andito na sa may bandang harapan. Nagamit na rin kagad yung Hunt of Bones pero siya ay hinata at siya ay napatay. OHEB ay nakuha na rin dito ng Aurora. Apat na meron lang na dito na para sa TLPH. Shangins ko, naiwasan ni Carlito. Lord ay buhay pa rin. Sanjay, babaril-baril lamang dun sa Lord at naglilista ng mga tore ang Aurora na Victoric Charge! Tapos yung sigarito pero buhay pa rin naman. Makakapag-replenish ng buhay dito pero si Sanjay free-hit. Mamamatay si Daddy JP. Ngayon naman ay free-hitting lang ito si Sanjay. Gayon din naman itong si Yue. Buhay pa at kompleto ang Aurora Gaming at magliliwanag sa game number 1. Rumaragasa ang Northern Lights. Ibang klase ang ipapakita nilang sistema dito para makuha ang game number 1. A dominating and a clean performance ang ipapakita dito ng Aurora Gaming. Kakilakilabot yung laruan dito ng Aurora. Para bang ibang team na sila ngayon eh. It is the early game we expected because of the aggression na kayang ibigay nung composition na meron ng Aurora. And in fact, yun pa rin yung gamit nila up to that last moment. The calculated aggressions we saw from the setups mula dito sa side ng Aurora. At nakikita nga natin dito ang Smart Superfan Reaction Cam or the epic reactions from our superfans here at the MPL Arena. You know, parang
chillers lang na tinuturo yung Aurora Gaming kasi ibang klase rin naman talaga yung pinakita nila dito starting from the early game. Hindi tayo umabot sa late game pero kung umabot man sa late game, sobrang online na ni Yue. Pero this man na talagang zinone lahat ng pwedeng i-zone, sinet-upan lahat ng pwedeng set-upan, magiging MVP natin for Game 1. Walang iba kundi si Light. Despite everything na ginawa niya, despite a 55,000 damage taken, he was never dead dito sa game na to. A 4-0-11 Wow. for Light. And with 79% kill participation, ito naman yung ina-expect natin sa mga roamers. Ito talaga kataas yung KP na kailangan nila to be efficient enough doon sa laban. But it's not just that. The patience, the timings, positions, and everything for Light. Pinakita lang niya na yung grab is used, is drafted to amplify yung early game presence na meron ang Aurora. Right when they hit the level 4, right when they hit their ultimates, nagsimula na ang Aurora na magbigay ng perwisyo sa TLPH. May tanong pa nga ako sa'yo Kuya Josh, since pinoint out mo na parang pasensya ang ginamit din dito ng Aurora. Pero kahit sino nga makita nila sineset-upan, literal na may pasensya pa yun ha? Oo, dahil alam din nila na kaya na nilang i-burst down. With the early game that they have, with the early kits na nakuha nila, because of the first turtles na nakuha nila, it really is the patient setups Grabe. mula kay Light. He could have done it for one single hero. But because na nakita niya na may tatlong pwede siyang set-upan, sinetapan niya backed up with Edward on his lapu-lapu na by the way, isang beses lang yata namatay sa buong laban. Ganda rin actually nung ginagawa dito ng Aurora Gaming na kung saan i-burst down si Carl TZ. We're talking about na kaya talagang kumontes ni Carl ng mga objectives, pero paano ka kukontes kung namamatay ka na? Oo, ang hirap talaga ng nakita natin. And dito natin malalaman no, na alam ni Edward kung ano man yung magiging trabaho nila. Willing siyang mamatay, willing siyang isakripisyo ang kanyang buhay para lang magkaroon ng pagiging liamado dito ang Aurora. Kasi kapag wala nga naman itong si Oheb, mas malaki ang chance nila kasi alam nila na isa to sa mga main damage dealer, di ba? Hindi na rin tayo umabot pa sa late game na kung saan doon talaga magsashine yung ilang mga heroes ng TLPH. And for Aurora Gaming, literal na denominate nila to. Even lahat pala ng objectives, turtles, lord, and even mga turrets. And even yung mga purple and orange na ninanakaw nila to the side of TLPH. We've mentioned up again and again na 12 minutes onwards yung uptime ng isang Obsidia. And the game only went 10:45 for Aurora. They only needed that first Lord para tapusin na agad yung laban. Lumalabas na for Aurora, they really calculated very well yung game na to ever since the draft pa lang. Dahil sa paglagay pa nila ng Sicilian, nandun pa yung point na if ever man umabot ng late game, they still have the Sicilian to back it all up. But because of them, sobrang bilis ng pag-scale. Remember, Sicilian na hindi namatay, 2-0-14, with those items, babakat talaga kay Carl TZ. And kinakailangan naman talaga ni Carl TZ na siya yung mag-frontline, siya yung nasa gitna ng laban kasi he has to contest for the objective. At si Edward lang pala ang namatay dito sa side ng Aurora. Talagang mapapansin natin on how he is willing to give up everything para lang makasecure sila ng kill, para lang mas manalo sila doon sa mga objectives, especially sa mga team fights. Kaya nga mataas din yung kanyang damage taken dito, pero the MVP for this game, si Light, ang taas din nung damage na na-deal niya against Team Liquid. 23k, bukod pa yung mga yung mga binubuo yan ng mga concussive blast na bumoto. Diba? And at the same time, yung kanyang pa-mighty swing kasi hindi lang naman isa lagi yung tinatamaan nun. And maganda sana yung Kimi pick from Sanji. Maganda na nakapag-provide siya ng consistent damage output from TLPH. Pero dahil hindi siya makagalaw because of the ginagawang control na meron ang side ng Aurora with Edward and Light, napipilitan siyang mag-reposition and hindi rin niya nagagawa yung damage na kailangan niyang ibigay when in fact, mas ano pa nga na second pa nga si Sanford sa damage dealt for TLPH dahil siya yung nalilibre, although malibre man siya, hindi niya kayang magbigay ng enough damage sa isang Harit o sa isang Sicilian dahil ang layo din nila. Ang dami kasing frontliners dito, no? At alam na alam ng Aurora Gaming paano nila pagsasaluhan yung mga damage na ibabato ng Team Liquid PH. Literal na shinutdown ng Aurora yung early game at hindi na tayo pinaabot pa sa late game kasi alam din naman nila na
ticking time bomb to sa kanila kasi double marksman setup pa rin ang meron dito ang TLPH. Pero Demon Kite na sobrang grabe siya kung mag-farm. Grabe din siya dito na mag-deal ng damage against Team Liquid. 55.3k damage dealt. That's 50% of the damage taken ni Carl TZ sa kanyang Fredrin. That just goes to show na si Demon Kite ang target niya dito, si Carl TZ palagi. Para manalo doon sa advantage sa objective guarantee na sinasabi natin ng Fredrin over the YSS. Paano magkakaroon ng lamang yung Fredrin kung on the first place pala papatayin na siya ng YSS at ng Aurora? Ibang klase rin kasi talaga yung pinamalas dito ng ating BPI Rich Guy na kung saan pinag-uusapan nga din natin off stage na yung junglers talaga ngayon, pagka nabigyan mo talaga ng space ng farming, sila pa yung mas mataas yung chance na mag-snowball sa mga laro. Lalo na yung mga ganitong klaseng hero, no? Yung mga Joy, yung mga YSS na snowball talaga no? Death ball talaga.